Magandang araw, Miss Terry. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alice. Matagal ko nang gustong magpadala ng liham sa inyo, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Bata pa lang ako, naulila na ako sa aking ama. At dito magsisimula ang kwento ng mga hindi kapani-paniwalang pangyayari sa aking buhay. Inyo po sanang pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. 12 taon pa lang ako nang iwan kami ng aking ama. Ang sabi ni nanay, nagtrabaho lang daw ito sa ibang lugar pero hindi na bumalik o nagparamdam. Dahil dito, mag-isa akong itinaguyod ni Nanay Miss Terry. Nagtitinda kami ng adobong mani sa gilid ng palengke sa bayan at ang tinitirhan namin ay isang maliit na bahay na kasya lang kaming dalawa. Kapag tag-ulan, halos maligo na kami sa loob dahil sa dami ng butas sa bubungan. Dahil sa simpleng hanap buhay, napag-aral pa rin ako ni nanay. Mahal na mahal niya ako at hindi niya ako pinababayaan. Kaya naman isang gabi, habang pauwi kami mula sa palengke, bigla niyang naalala ang isang bagay. Naku, sira na nga palang sapatos mong pang-eskwela, hindi ba? Opo, Nay. Lunes na nga bukas. O siya, sige, sandali lang at maupo ka muna dyan. Titingin ako kung may bukas pang tindahan sa palengke. Samahan na po kita, Nay. Huwag na, mabilis lang naman ako. Sige po, Nay. Ingat po kayo. Sandali lang ako, bibilisan ko, okay? Tumakbo si nanay papunta sa kabilang kalsada. Habang sinusundan ko siya ng tingin, hindi ko alam na yun na pala ang huling beses na makikita ko siya, Miss Terry. Hindi na siya bumalik ng gabing yon. Ang salitang sandali na binitiwan niya ay umabot ng araw, linggo, buwan at taon. Hinanap ko siya sa palengke. Nagtanong-tanong sa mga kakilala namin kung nakita ba nila si nanay. Pero wala ni isa ang may sagot. Halos sumuko na ako at binala ko ng huminto sa pag-aaral. Pero naawa sa akin ang aking guro at tinulungan niya akong makabangon. Dahil marunong akong magluto ng mani, pinahiram niya ako ng puhunan. Ang mga kaklase ko naman ay tinulungan akong magtinda ng binalot na mani sa eskwelahan. Sa tulong nila, nakapagtapos ako ng elementarya, mag-isa. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko nagawang ipagpatuloy ang high school. Sa halip, ginamit ko ang naipon ko upang magtinda sa palengke sa dati naming pwesto. Apat na taon ang lumipas simula nang mawala si nanay. Nasa edad 16 na ako noon, pero hindi pa rin siya nawala sa isip ko na maaaring buhay pa siya. Isang hapon, habang abala ako sa pagtitinda, lumapit sa akin ang isang gwapong binata. Bagong luto pa ba? Dahil sa gulat at paghanga sa kanyang itsura, nauutal-utal akong napasagot. Oo, kakahango ko lang. Magkano? 3 piso o 5 piso, depende sa dami. Sige, bibili ko ng tig 3 piso. Habang inihahanda ko ang kanyang binili, bigla siyang nagpakilala. Ako nga pala si Mauro. Anong pangalan mo? Ha? Ako ba? Alice. Ang pangalan ko, Alice. Bakit mo natanong? Wala lang. Lagi kasi kitang nakikitang nagtitinda dito.
Napairap naman ako ng bahagya. Natural, dito ako nakapwesto kaya lagi mo kong nakikita. Nasa edad 17 si Mauro noon, Misteri. Hindi nagtagal, palagi na siyang nasa pwesto ko sa palengke. Madalas, hindi naman siya bumibili. Nakikiupo lang at nakikipagkwentuhan. Mabilis kaming naging magkaibigan dahil doon. Ayon sa kanya, sinama lang siya ng tiyuhin niya sa lugar namin para makatulong sa pagsasaka. Pero kahit wala naman daw siyang ginagawang mali, madalas daw siyang bugbugin at palayasin ng kanyang tiyuhin. Kaya pala madalas may galos at sugat ka sa braso at binti. Oo, nakakahiya man aminin pero gusto ko na talagang maglayas. Ano? Saan ka naman pupunta? Napakahirap kayang mamuhay mag-isa. Ikaw nga, nagawa mong mabuhay kahit wala ka ng magulang, di ba? Kailangan kong mabuhay. Kung hindi, baka wala ako rito ngayon. Wala naman kasi akong choice. Yun naman pala eh. Kung kaya mo, kaya ko din. Teka. Alam mo, sa tagal mo nang nakikitambay dito, isang beses ka palang bumili ng tinda ko. Pasensya ka na. Alam mo naman na wala akong pere. Ay, sige na nga, libre na kita ngayon. Pero yung halagang 3 piso lang ha. Naku, wag na. Ang totoo niyan, allergic nga ako sa mani eh. Ano? Allergic? Bakit ka pa bumili sa akin? Gusto lang kitang makilala noon. Galit ka ba? Pasensya na ha. Hindi, ano ka ba? Corny naman ang galawan mo. Tuluyan na ngang umalis si Mauro sa poder ng tiyuhin niyang mapang-abuso at namasukan na lang bilang tagalinis sa palengke. Libre na rin ang kanyang matutuluyan. Masaya naman ako para sa kanya, pero dahil naging abala na siya sa trabaho, madalang na lang siyang bumisita sa pwesto ko. Sa loob ng 1 linggo, 2 o 3 beses na lang siya kung dumaan. Hanggang isang araw, dumating ang hindi ko inaasahan, Misteri. Ang pangyayaring unti-unting dumurog sa puso at pagkatao ko. Habang abala akong inaayos ang mga sasalang kong mani, biglang may narinig akong sigawan. Hoy! Doon ka nga, baliw! Huwag mong kalkalin yan! Sigaw ng isang basurero. Napatingin naman ako. Ang ingay naman ito. Bulong ko sa sarili ko. Ano ba? Doon ka nga sabi! Inaagawan mo pa ako! Alis! Galit na itinulak ng basurero ang isang babaeng taong grasa. Napahiga ito sa lupa at nagsisigaw. At nang bumangon ito, nagtagpo ang aming mga mata. At doon, parang gumuho ang mundo ko, Misteri. Napaupo ako sa gulat at biglang tumulo ang luha ko. Ang babaeng tinulak ng basurero, siya ang matagal ko nang nawawalang ina. Nang matauhan ako, dali-dali akong tumayo. Galit na hinarap ang basurero. Nay! Nay! Tinakbo ko siya at mahigpit kong hinawakan ang magkabilang braso niya habang nanginginig ang boses ko. Nay! Anong nangyari sa'yo? Nanatili siyang nakatingin sa akin, parang nagtataka. Masakit mang isipin, pero halata sa mga mata niya, hindi niya ako naaalala. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko, saka siya namangha. Ang ganda mo! Ang ganda mo! Nay, ako to, si Alice. Kita niyo, malaki na ako. Mahigpit kong niyakap ang matagal ko nang inaasam-asam na makita, ang aking ina. Bigla namang sumigaw ang basurero. Hoy!
Doon nga kayo mag-iyakan! Huwag dito! Nakakaabala kayo! Mabilis naman akong napatingin sa kanya. At sa sobrang galit ko ay akma ko siyang susugurin. Pero may biglang pumigil sa akin. Alice, ano nangyayari? Tama na yan. Wika ng pamilyar na boses. Lumingon ako. Si Mauro. Mauro! Nakita ko na ulit yung nanay ko! Ano? Paano? Pakiusap! Tulungan mo akong buhatin siya! Napatingin naman si Mauro sa aking ina at napangiti siyang nagsalita. Oo naman, oo, halika. Hindi ko na muna binuksan ang paninda ko noong araw na yon, Miss Terry. Mas binigyan ko ng atensyon si nanay. Agad ko siyang pinaliguan at binihisan ng mga damit niyang naitabi ko pa. Ilang beses ko rin siyang sinampu dahil sa sobrang tigas ng kanyang buhok. Pero tuwang-tuwa ako habang naluluha. Pinagmamasdan ko siyang kumakain para bang bumalik ang dati naming buhay. Maya-maya lang, nagpaalam na rin si Mauro sa akin dahil kailangan pa niyang pumasok sa trabaho. Alice, mauna na muna ako. Sige, nga pala, salamat talaga Mauro ha. Kung hindi dahil sa'yo, malamang nakaaway ko na yung buisit na basurero kanina. Wala yun. Masaya ako para sa'yo. Nakita mo na ulit yung nanay mo. Oo nga Mauro masayang masaya rin ako. O sige, kita na lang tayo sa palengke. Okay, mag-ingat ka. Salamat ulit. Hindi ko iniwan si nanay buong araw. Habang natutulog siya, nakasandal ang ulo niya sa mga binti ko at dahan-dahan ko siyang sinusuklayan. Pinagmamasdan ko ang kanyang muka at iniisip ang huling beses na iniwan niya ako sa palengke. Napansin ko na lang na unti-unti na palang tumutulo ang mga luha ko. Kitang-kita ang malaking pagbabago sa kanya. Dumami na ang mga guhit sa kanyang muka. Senyales ng kanyang pagtanda at hirap na pinagdaanan niya. Habang mahimbing siyang natutulog, napansin kong parang nananaginip siya. Nag-iiba ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa galit, bigla siyang parang maiiyak hanggang sa biglang magkakaroon ng takot sa kanyang muka. May binigkas siyang pangalan pero hindi ko maintindihan. Hanggang sa dulo ng panaginip niya, bigla siyang sumigaw ng malakas. Dahil doon, ginising ko na siya. Pero naitulak niya ako at nagpunta siya sa sulok ng bahay. Takot na nakayakap sa kanyang mga binti. Nay! Nay! Panaginip lang po yun. Huwag kayong matakot. Nandito na po ako. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi na kayo nag-iisa. May nahon kong sabi habang nilalapitan siya. Nanlalaki naman ang mga mata niyang tumingin sa akin. Nanginginig ang labi bago bumulong. Nakakatakot. Kakainin nila tayo. Mga aswang sila. Sabay hawak niya sa buhok niya at hinatak ito ng malakas. Agad ko siyang pinigilan. Pero Misteri, bigla akong may narinig na yabag sa labas ng bahay namin. Napahinto si nanay at nakita ko na lalong nangatog ang katawan niya sa takot. Ako naman, Misteri, ay biglang kinabahan. Sino yan? Tanong ko. Pilit itinatago ang kaba sa aking boses. Walang sagot. Muli, nilakasan ko ang boses ko. Sino sabi yan? Lalo namang nanlumo si nanay. Mahina ang boses na bumulong siya sa akin. Aswang yan. Kakainin tayo.
Nanindig naman ang balahibo ko sa mga sinasabi niya. Hindi ko masasabing lubos akong naniniwala sa kanya, pero dahil gabi na noon at dalawa lang kami, ay talaga namang nanuot sa akin ang mga salitang yun. Dahil doon, dali-dali kong kinuha ang cutter knife na gamit ko sa pagluluto at buong tapang na binuksan ang pinto. Isang anino ng tao ang nakita kong nagmamadaling lumayo bago nawala sa dilim. Kinabukasan, sinama ko si nanay sa pagtitinda ko ng mani sa palengke. Pinaupo ko lang siya sa tabi para mabantayan ko at hindi na muling mawala pa sa aking paningin. Masayang masaya ako dahil magkasama na ulit kami. Kahit na alam kong malaki ang pinagbago sa kanyang pag-uugali. Habang abala ako sa pagtitinda, biglang dumating si Mauro. "Oh, kamusta na ang mag-ina?" "Uy, ikaw pala. Masaya. Buo na ulit kami." Mabuti naman kung ganun. Alam mo, masaya ako na masaya ka. "Salamat kung ganun. Teka, nabisita ka ata. Wala ka bang ginagawa sa trabaho mo?" Meron kanina, pero ngayon wala na. "Mabuti naman. Ako kailangan kong mag-ipon ng pera." Talaga? Para saan? Ibala ko kasing ipatingin si nanay sa doktor. Nagbabaka sakali lang ako na baka magamot pa siya. Naku, malaki-laking pera yan, Alice. Oo nga eh. Ang isa pa, napansin ko, parang palagi siyang nananaginip ng nakakatakot. Laging niyang binabanggit yung mga aswang. Talaga? Baka naman panaginip lang yun. Huwag mo nang bigyang pansin. Pero alam mo, minsan pagkagising niya, takot na takot siya. Tapos kagabi, may tao sa labas ng bahay namin. Ang sabi niya, aswang daw yun at kakainin kami. Alam mo, sa totoo lang, natakot ako. Natahimik naman saglit si Mauro at biglang nagmungkahi. Kung gusto mo, may kilala ako. Pero hindi yun doktor. Albularyo. Albularyo? Hindi naman kinukulam si nanay. Oo nga, pero papatawas lang natin. Malay mo makatulong. Baka kasi namamaligno yung nanay mo. Ganun? Sige, kailan naman kaya yun? Kung gusto mo bukas ng gabi. Kasi may pasok pa ako bukas ng umaga. O sige, pagkatapos naming magtinda dito, okay? O sige, dadaanan ko na lang kayo sa inyo. Naku, salamat ah. Buti na lang talaga nandyan ka. Napangiti naman si Mauro at maya-maya ay nagpaalam na sa akin. Pagkatapos ng hapunan, binihisan ko na si nanay para sa pag-alis namin mamaya kasama si Mauro. Saan tayo pupunta? Hindi ba tayo matutulog? Tanong niya, inosenteng nakatingin sa akin. Hindi, Nay. May pupuntahan tayo para maipagamot ka. Wala naman akong sakit. Ang lakas-lakas ko. Sana nga po, Nay. Wala kang sakit. Napakagatlabi ako at niyakap siya ng mahigpit. Nangingilid na ang mga luha ko. Bigla namang may narinig akong mabibigat na yabag sa labas. At sa pagkakataong ito, mas malakas yon at mas malinaw. Napakapit si nanay sa akin, nanginginig sa takot. Huwag mo kong iiwan. Nandiyan na ang aswang. Pero kahit takot ako, alam kong ako lang ang pwedeng magtanggol kay nanay. Agad kong naalala ang kasabihang takot ang mga aswang sa bawang. Kaya't dali-dali akong kumuha ng isang bungkos nito at inilagay sa aming bulsa. Nagpaalam ako na sisilipin ko lang ang nasa labas, pero lalo siyang kumapit sa aking braso. Huwag anak, huwag! Baka kunin ka nila. Pero buo na ang loob ko, kaya't dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakahawak niya at
at ako ay lumabas. At doon nakita ko na naman siya. Ang taong nakita ko kagabi, mas malapit na siya ngayon. Humakbang ako papalapit. Hindi siya gumagalaw, nakatitig lang sa akin. At nang tuluyan akong makalabas ng bahay, ilang metro na lang ang pagitan namin. "Sino ka? Anong kailangan mo sa amin?" Sinubukan kong patigasin ang boses ko. Pilit ikinukuble ang kaba. Pero wala siyang sagot. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. At ako naman ay hindi sinasadyang umatras. Sa ilalim ng liwanag, doon ko lang nasilayan ng buo ang kanyang muka at napansin kong may dinudukot siya sa gilid ng kanyang bewang. Isang itak. Ilang segundo lang, biglang sumugod ang lalaki. Ang matalim na patalim ay nakataas, nakahanda akong tagain. Hindi ako makagalaw, parang natigil ang mundo ko nang biglang may isang puwersang tumulak sa akin palayo. Pagtingin ko, si Mauro. "Mauro, bakit ngayon ka lang?" Nasaan ang nanay mo? Kailangan na nating umalis. "Nasa loob siya." Halika, sa likod tayo dumaan. Agad naman akong sumang-ayon sa kanya. Pero bago pa ako pumasok sa loob, napalingon ako sa lalaki. Wala na siya. "Nakita mo ba yung lalaki? Yung sumugod sa akin?" Oo, pero wala na siya. Tara na, mamaya na tayo mag-usap. Mabilis kaming pumasok sa bahay. Hinila ko si nanay habang si Mauro ay nasa likuran namin. Hindi ko na nilingon kung may sumusunod, pero naririnig ko ang mabibilis na yapak sa likuran namin. Halika na, bilisan na natin. Alice, diretso lang ang tingin. Huwag ka nang lilingon. Hanggang sa may nakita kaming bakuran at sa gitna nito, isang maliit na kubo. Halika na, ayan na yung bahay. Pasok na agad. "Oo, Nay. Halika, bilisan na po natin." Nandito na sila. Bilisan nyo. Lumabas ang isang matandang lalaki at isang binatilyo mula sa loob ng kubo. Nagmamadali silang sinalubong kami para tulungan. Pero nang makita ni nanay ang kubo, bigla siyang nagwala. Ayoko dyan! "Nay, bilisan na natin. Baka maabutan tayo." Huwag mo kong dalhin dyan. Ayoko sinabi. Sinubukan kong hatakin ng inay, pero malakas ang pagpupumiglas niya. Biglang nagbukas ang pinto at lumabas ang matandang albularyo. Tinulungan niya akong hilahin si nanay. Pero nang magtama ang mga mata nila, mas lalo siyang nagwala. Ayoko dito! Huwag mo akong dalhin dito, Alice! Nagulat ako sa mga sinabi ni nanay. Ito ang kauna-unahang beses na tinawag niya ulit ako sa aking pangalan, Misteri. Pero kahit ganon, pinilit pa rin namin siyang hatakin paloob ng bahay. Nahihirapan na kami, kaya tumulong na rin ang binatilyo sa likod niya. Pilit siyang itinutulak. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang pagwawala ni nanay. Hindi ko na siya mapigilan. At sa puntong yun, nagpakita na rin ang lalaking humahabol sa amin. Agad siyang hinarangan ni Mauro at ng binatilyo. Samantala, binitawan ng albularyo si nanay at lumakad papunta sa bukana ng bakuran. Mistulang inaaral ang lalaking nasa harapan namin. Si nanay naman, takot na takot. Yumakap siya sa akin at bumulong. Nanginginig ang tinig. Bakit tayo pumunta sa bahay ng aswang? Misteri, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya.
Nagpakita ka rin sa wakas, Elias! Elias? Napalingon ako sa lalaking humahabol sa amin. Elias, yun ang pangalan ng aking ama. Yun ang sabi sa akin ni nanay noon. Akong kailangan nyo, hindi sila! Hindi mangyayari ito kung binigay mo lang sa amin ang matagal na naming hinihingi! Tulalang-tulala pa ako noon at hindi ko naiintindihan ang nangyari. Hanggang sa bumulong si nanay sa akin, mahigpit ang hawak niya sa aking mga kamay. Dumating si Elias. Kukunin na niya tayo. Hindi ko maintindihan, Nay. Ano bang nangyayari? Nang mga oras na yon, Mystery, hindi ko talaga alam kung alam ba ni nanay ang mga sinasabi niya. At hindi ko rin naiintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng albularyo at ng lalaking tinatawag nilang Elias. Dala ko ang mutya na kailangan nyo. Pakawalan nyo lang sila. Ibibigay ko ito. Hindi, Elias. Ibigay mo muna sa akin ang mutya. Biglang nagdagsaan ang mga tanong sa isip ko. Kung ganon, ang tunay na aswang ay itong albularyo? Hindi ba yung lalaking humahabol sa amin? At si Mauro, may alam ba siya sa mga nangyayari? Isa rin ba siyang aswang? Mauro, akala ko ba sa albularyo mo kami dadalhin? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Mauro. Bigla siyang ngumisi at sa kauna-unahang pagkakataon, nagdulot ng matinding hilakbot ang kanyang ekspresyon sa akin. Albularyo nga siya, Alice. Albularyong aswang. Isang malakas at nakakapangilabot na halakhak ang lumabas sa kanyang bibig. Biglang tumayo si nanay. Halos mahulog ako sa pagkakayakap sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaking tinawag nilang Elias. Elias, tulungan mo kami! Tulungan mo ang anak natin! Anak? Mystery, ang ibig sabihin, siya nga ang aking ama. Ang lalaking buong akala ko matagal nang lumisan sa aming buhay. Napayuko si Elias. Tila ba may pasan siyang mabigat na kasalanan. Patawad! Patawad, anak! Hindi ko kayo napangalagaan. Bigla namang tumakbo si nanay papunta sa kanya. Pero bago pa ito makalapit, isang malakas na hampas ang dumapo sa kanyang muka. Ang albularyo, hinampas si nanay. Napaatras naman ito at tumilapon sa lupa. Mabilis akong lumuhod sa tabi niya at niyakap ko siya. Pero bago ko pa siya matulungang bumangon, biglang may matulis na bagay ang lumapat sa aking leeg. Matatalas na kuko. Ang kamay ng albularyo, nakaturo at nakadiin sa leeg ko. Elias, gusto mo bang makita ang anak mong naglalawa sa dugo? Ang aking ama, nakatayo at nanlilisik ang mga mata. Halatang galit na galit siya sa albularyo. Mula sa kanyang bulsa, may hinugot siyang isang maliit na bagay. Malamang ito ang mutya, ang bagay na hinahanap nila. Huwag mong sundin ang gusto nila, Tay! Subukan mo lang, Elias. Hindi ako magdadalawang isip na itarak ang mga kuko ko sa leeg ng anak mo. Bakit? Bakit niyo ba ginagawa to? Bakit? Mabuti pa. Tanungin mo ang magaling mong ama
Siya lang naman ang pumatay sa kaisa-isa kong anak na babae. Napalingon naman ako sa aking ama. Siya naman ngayon ang mukhang hinahabol ng multo ng kanyang nakaraan. Pumatay siya ng maraming sanggol, kaya nararapat lang ang ginawa ko sa kanya. Narinig mo ba iyon? Yon ang ginawa ng tatay mo sa aking anak at hindi ko siya mapapatawad. Handa nang ibigay ni tatay ang mutya kina Mauro nang maalala ko ang bagay na inilagay ko sa aming bulsa ni nanay. Ang bawang. Agad kong kinaba ang aking bulsa at nang madakot ko ito, mabilis kong isinampal ito sa mukha ng albularyo. Napasigaw ito ng malakas at nagwawala sa sakit. Nang makita ito ni tatay, agad niyang inilabas ang gulok na dala niya at walang pag-aalinlangang itinarak ito sa binatilyo at kay Mauro. Misteri, aaminin ko, napaiyak ako nang makita kong nag-aagaw buhay si Mauro. Ang tinuring kong kaibigan, ang halos dumamay sa akin sa pangungulila ko. Ngayon, unti-unting binabawian ang buhay. Mabilis na tumakbo palayo ang albularyong aswang nang makita niyang wala ng buhay ang dalawa niyang kasama. Hahabulin pa sana ni tatay ang aswang pero hinawakan siya ni nanay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, parang biglang bumalik ang tamang pag-iisip ni nanay. Ayon kay tatay, maaaring bumalik ang wisyo ni nanay dahil sa pagbabalik niya sa bahay ng aswang. Doon niya isinalaysay ang lahat ng nangyari doong araw na nawala si nanay sa akin. Hindi raw sinasadyang nakita siya ni nanay sa palengke habang bumibili ng sapatos para sa akin. Nung mga oras na yon, sinusundan pala niya ang pamilya ni Mauro. Wala palang alam si nanay sa tunay na pagkatao ni tatay, kaya nang makita siya nito, agad siyang hinabol ni nanay. Hanggang sa maaksidente ito at makuha nila Mauro. Oo, Misteri, sa matagal na panahong pagkawala ni nanay, tinago lang pala siya nila Mauro sa maliit na kubo. Kaya pala ganoon na lang ang labis niyang takot sa mga aswang dahil ilang taon pala siyang nakasama sa iisang bubong ang mga ito. Sinadya raw nilang pakawalan si nanay upang mapalabas si tatay. At kaya pala ako kinaibigan ni Mauro ay para mabantayan din ang aking buhay. Nagbabakasakali sila na baka isang araw ay bigla akong balikan ng aking ama. Doon ko napagtanto na kaya pala kinaibigan ako ni Mauro ay dahil may gusto lang pala siyang malaman tungkol sa akin. Nagbabantay lamang pala siya ng muling pagbabalik ni tatay. At hindi pala dahil sa gusto niya talaga akong kaibiganin. Bigla kong naitanong kay tatay kung bakit binalak niya akong saksakin noong nasa bahay kami. Anak, hindi ikaw ang bala kong saksakin noon, kundi si Mauro na nasa likuran mo noon. Ganun po ba yung nangyari? Tay, hindi ko akalain na masamang tao pala si Mauro. Kaya pala hindi siya kumakain ng mga tinda kong mani dahil may bawang kasi yun. Sabi niya, allergic lang daw siya doon. Marahil ay gano'n na nga. Pero Alice, masayang masaya ako na nakita kita. Kayong dalawa ng nanay mo. Napakalaki mo na. Bigla na lang kaming nagyakapan. Kaming tatlo, Misteri. Sa wakas, muli kaming nabuo bilang pamilya. Ito ang napakatagal kong hiling na akala ko hindi na matutupad. Pero isang araw lang ang itinagal ni tatay sa bahay namin bago siya muling nagpaalam. May misyon pa raw siyang kailangang tapusin.
Dahil kung hindi, patuloy pa rin kaming babalikan ng albularyong aswang. Masakit man para sa amin, tinanggap na lang namin ang magiging kapalaran ni tatay. Nangako siyang paminsan-minsan ay dadalawin niya kami at palaging babantayan. Ilang taon na ang lumipas mula noon, ngunit hindi na namin muling nakita si Tatay Mystery. Marahil ay nasa malayo siyang lugar ngayon, pero lagi siyang nandito sa aming puso. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mystery. Sana po nagustuhan po niyo ito at pati na rin ang inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras. More power po sa inyong channel at God bless po sa lahat.